1, 2, 3, 4, 5! Wow! Look at all these carrots! Alam nyo ba na si Chang'e ang pinakabatang disipulo ng Great Dragon at mula sa murang edad, nagpakita siya ng kamangha-manghang mahiwagang potensyal, na mabilis na nakabisado ang pinakadakilang spell ng Great Dragon, ang Sagradong Satellite. Mula noon, nakuha ni Chang'e ang walang hanggang pag-ibig ng dakilang dragon. Gayunpaman, nagkaroon si Chang'e ng isang masigla at mapagmahal na personalidad na nagbigay ng kaunting pananakit ng ulo sa Great Dragon, dahil sa sobrang kakulitan nito. Tutuwing ang dakilang dragon ay nasiyahan sa isang mapayapang hapon, malamang na maaamoy niya ang bulok na amoy ng kaguluhan, at sa lalong madaling panahon, ang ilan sa mga tagapaglingkod sa sanctuary ay lalapit sa kanya. Para lamang sabihin sa kanya na si Chang'e ay muli nahuli sa ilang kalokohan, at ito ay nakabasag ng ilang anti-gum florera, isa sa mga mahalagang bagay na koleksyon ng Great Dragon, o tumatakbo sa paligid ng lugar kasama ang kanyang alaga na si Jade na isang kuneho. Na ginagawang gulo ang lahat sa kanyang paraan. Kaya na napagtanto ng The Great Dragon na ang kanyang mga lumang buto ay matatapakan sa lahat ng kaguluhang ito. Kaya hiniling niya kay Zilong, ang kanyang ampon, na alagaan si Chang'e. Alam ng Great Dragon na ang pasensya lang ni Zilong ang makakahawak kay Chang'e, at umaasa rin na ang masipag at determinadong karakter ni Zilong ay makakatulong sa paggabay kay Chang'e. Nagustuhan ni Zilong ang masigla at matalinong maliit na bastos, si Chang'e. Padalas silang gumugol ng hindi mabilang na oras na magkasama, nagsasanay ng mahika at naghahanap ng mga banal na nilalang na mapaglalaroan. At paminsan-minsan ay nakikipaglaro si Zilong sa kanya, kahit na nangangahulugan ito ng kumpletong pag-aaksaya ng oras, para kay Zilong. Gustong-gusto din ni Chang'e na gumugol ng oras kasama ang kanyang kuya na si Zilong. Upang maging produktibo ang mga bagay, sinimulan ni Zilong na turuan siya ng sining ng kung fu at iba pang mga bagay tulad ng meditation at archery. Ang paboritong bahagi ng araw ni Chang'e, gayunpaman, ay sa pagtatapos ng pagsasanay, kung kailan siya buhati ni Zilong sa kanyang likuran pauwi. Noong ikalawang digmaan ng mga eroplano, tumanggap si Zilong ng mga utos na tulungan ang matatalinong pinuno ng lupain, na naglalakbay sa pagitan ng Land of Dawn. Pagkaalis niya, bumalik si Chang'e sa kanyang malikot at isip bata. Sa isang punto, ang dakilang dragon ay hindi sigurado kung magkakaroon pa ba ng isa pang araw ng kapayapaan, ibig sabihin, hanggang sa may nangyaring malaking bagay at ang mga katulong ay tumakbo papunta sa kanya. Nalunok ni Chang'e ang lahat ng kanyang sagradong immortalidad na table task nang hindi sinasadya, sa pag-aakalang ito ay candy. Galit na galit ang dakilang dragon, nagbagong anyo sa kanyang dragon, pinakot niya si Chang'e mula sa kanyang mga paa at agad na pinalayas si Chang'e sa kanyang santuaryo na nagutos sa kanya na maglakbay patungo sa mga eroplano, upang tulungan si Zilong at tapusin ang kanyang mga pagkakamali. Bago niya magawa, bumalik sa sanctuary. Ganun pa man, kahit sobrang inis at galit ang Great Dragon, binigyan pa rin niya si Chang'e ng crescent moon para sa gabay niya sa paglalakbay. Ang pagpaalam ni Chang'e ay nagbigay ng sobrang katahimikan ng buong sanctuaryo. Ngunit hindi ito kasahan ng The Great Dragon ang kanyang pagpasya na paalisin si Chang'e, hindi rin pagmalupit ang ginawa niya, gusto lang niya na matuto si Chang'e. Ganun pa man, buong puso na tinanggap ni Chang'e ang desisyon ng Great Dragon, inisip lang niya na sobra-sobra na yung ginawa niyang kakulitan. Sa paglalakbay ni Chang'e kasama niya ang kanyang kaibigan na Koneho, naglalakbay sila sa mga iba't ibang sulok ng mga kagubatan ng Land of Dawn. Lumipas pa ang panahon, nakarinig-rinig siya ng sabi-sabi na may lobo na umaaligid-aligid sa kagubatan. Walang iba kundi si Roger. Mabait naman si Roger, ngunit pag nag-anyong lobo na ito, hindi na niya makontrol ang kanyang sarili, kaya takot na takot dito si Chang'e pag narinig na niya na tumatahol na si Roger. Kaya ito yung sinasabi niya sa kanyang kaibigan na Koneho. Quick! Run! Roger's coming! Hey, not so high. Don't you know I'm afraid of heights?